Okay mga kamads, mga kaibigan, panoorin na po natin ang parody ng Pilyo Gang. Shoutouts pala sa Pilyo Gang dahil isa na namang nakakatuwang parody ang hatid nila sa atin for today's video. Pakinggan lang natin ng konti, tapos hindi ko i-spoil yung mga jokes. Panoorin nyo sila. Puni Mabi, kinakain ko. Ayan. Opo. Ganun eh. Kainin yan! Diyan sa rep eh! Anong gagawin dyan? Di ba po? Kain, oh. Tungkol sa pagkain po, di naman po ako mapili po sa pagkain. Anong Kahit kaninong pagkain po, kinakain ko po, kahit wala pong paalam. Kung ako sa inyo, panoorin nyo yung serye natin sa Kulob. Yung serye natin nung 2023 specifically. Kasi puro insider jokes ito itong gawa nila ni Osas. Ang galing nila sa parody, siya tsaka Tokomi, sobrang galing nila talaga sa parody. Ang Tokomi kasi magaling din mag-parody, nakakatawa. Pero ito kasi si Osas talaga, ang strength niya, yung impromptu na mga banat, nakakatawa talaga eh. Di ba, naalala niyo yung kay Jonah nung araw, yung pinarody nila, di ba? Nakakatawa yun eh. Anyway, si Osas dito yung parang magiging yung version ni Kulob. Ay, napakakukulit ng mga taong to. Pero ang kagandahan kasi rito, may lesson kasi na gustong ituro si Tita Chrissy. Kumbaga, eto yung reply niya doon sa live ni Kulob, okay? Doon sa live ni Kulob. I think ganito yung ginawa nila to lessen the impact. Hindi tayo pupunta sa drama, pupunta pa rin tayo sa comedy na yun naman talaga ang forte ng Team Payaman. Kuha nyo, panoorin natin. Akin Opo. Ito. 20,000. Ito yung tawaran na Kailang, bala ko po kasi may nakita po akong coffee shop po sa yung coffee shop pala ni nakalimutan ko yung pangalan pero may coffee shop yung si Boss Osas. Silipin nyo na lang. Pero tuloy natin ito. Sa kape. Sige. 20,000. Okay na to, 20,000. So, gawin mo. Ito yung aral na sinasabi ko. Advice ko sa'yo, gawin mo, anuhin mo lang yan. Tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Tapos, kung sumikat ka nang walang Team Payaman, okay lang yan. Kasi, masaya yan sila para sa'yo, kahit di na kayo mag-usap-usap. Ayan yan na kasi yung dating-dati pa nilang sinasabi yan kay Kulob, na kaya mo naman kasing sumikat mag-isa. Or kung masaya sila para sa'yo, kumbaga walang masamang tinapay, kung ano man yung nasabi mo noon na yon. Huwag mo nang balikan. Napaka-rare ng ganun, pare, yung hindi nagdodwell sa past. Sana lahat ng tao parang ganun eh. Kaso, miski ako, hindi ako ganun eh. Pero sila, binigyan nila si Kulob ng chance na ma-rebuild yung sarili mo. Huwag mo na lang idikit yung pangalan mo sa amin. Yes, may pinagsamahan tayo, pero hanggang doon na lang. Tandaan niya yung sinabi ni Kong nung huli. Alam ko, kinover ko pa yun eh. Mga lods eh. Kasi napakaganda nung sinabi ni Kong TV. Nag-react siya doon sa kanta ni Kulob. Ang sabi niya, galing talaga ni Kulob. Yung, alam mo, pinuri ka pa sa huli. Sinong tao, may nasabi ka dun sa tao, napilit mo na kung ano. Pero maganda pa rin yung sinabi sa'yo sa dulo. Why can you not take that and build and renew your brand? Diba? Parang okay na yun. Nakaka-disappoint lang talaga eh. Kasi yung talent kasi talaga yung nakakapanghinayang. Tuloy natin. Okay. Kailangan dyan. Pwede pa po ba akong bumalik pag sumikat na po ako? Sa grupo po nila? Ay, ang tawag na dyan talaga, kabubuhan na yan. Nagbabaka sa kanila naman. Pag sinusukan ka na ng tao, kabubuhan na yan. Alam mo, di ba ganyan na talaga eh? Yun po. Yan, medyo on the nose yan kasi nga parang baka kasi ang trip ni Kulob makipag-reconcile kay Lakong. Ayan, sinabihan na flat out na hindi na pwede. Hindi na pwede pa. I mean, time will heal all wounds. Sabi nga nilang ganun. Pero, not today. Kailangan talaga maging pasensyoso ka dyan sa ganyan eh. Kaya nga siya pinababalik ni Kong sa eskwela para magkaroon ulit siya ng focus. Ito yung kailangan mong rutang daanan. Tuloy natin. Boss Oyot, bali gusto ko lang rin pong malaman din po nila na mananahimik na po ako. Baka last video ko na yan po. yung sinasagot nila. Kasi, syempre, di ba marami ka nakabalang tao eh. Oo. Kaya,
kung hindi ka mananahimik, baka ako magpatahimik sa'yo. Wag naman. Gusto mo, patahimikin kita habang buhay. Wag Diba, love? Sino ba tong si Lalabs na to? Grabe, nakakatawa to. Busuyot, bakit pati po kayo? Bakit parang nagagalit na po Hindi kayo ako sa akin? nagagalit. Sobrang kupal ko na po ba? Sobrang kupal mo. Oo. Tsaka alam mo, pagka di mo pa tinigil yung mga pinaggagawa mo, isa lang masasabi ko, ipa mo to. Bobo ka. Wow. Bobo ka, ha? Oo. Bulaklak to, love, diba? Ewan ko ba kung ano? Nasaan ba? Alin po? Hindi, nasaan ba? Nasaan ba yung utak mo? Hindi ko mahanap Talagang, ang liit siguro talaga, no? Kaya alam nyo mga Lods, isang matututunan yan sa eskwelahan yung kung hindi man critical thinking, the ability to reflect on things, okay? So, 'di ba, pagkatapos ng bakasyon or pagkatapos ng halimbawa tapos na yung may nangyaring isang hindi kaaya-aya, may sunog, may trahedya na nangyari malapit sa eskwela or tapos nagkita-kita uli kayo, something like this, something na kakaiba na nangyari outside of the school activities. Minsan yung mga teacher nyo bibigyan pagsusulatin kayo ng essay, right? Write an essay, 10 sentence, 20 sentence about what you felt here, 'di ba? And ano 'yon, pass or fail usually yung mga 'yon. Ang point kasi nun, kaya inuutos sa inyo ng mga teachers niyo yun is that for you to be able to reflect on what had happened and para makita nyo kasi meron kasi meron kasing philosophy in teaching called I believe constructivism na in order for you to better understand the situation, there must be something tangible na or something na you can feel, you can see, you can you've heard. When a situation happens, it's just happening Parang you're just going along with it. Pero once you write it down, once you talked about it, it becomes something na tangible, okay? I do believe na isang factor yun kung bakit pinababalik ni Kong TV si Kulob sa school. So that tumaas pa yung level niya of, kung hindi man critical thinking, yung reflection sa mga nangyayari sa kanya. Right, sa social media kasi mahirap talaga. Sobrang hirap nito kasi ang daming information na kabila-kabila yung darating sa'yo. If you cannot reflect on things na nangyayari sa'yo, you will end up na brooding, seeking vengeance, yung mga ganun ba? Or you're not going to listen to people na around you na mas matalino sa'yo, di ba? Or na mas alam yung may wisdom sa'yo, di ba? So, ayun, siguro yung mga tao sa paligid niya ang sinasabi na eto yung may kasalanan, yan, sila Tita Chrissy. So, dun umabot na imbis na i-accept niya na lang na bata pa siya and iba kasi ito kasi magkakasama sila sa isang bahay Hindi lang basta sila nag-collab ng one time. Hindi lang sila basta nagkakasama sa isang event ng 3 oras, 4 na oras. No. Ito ay magkakasama sila sa isang bahay, natutulog sila sa isang compound, nakatira siya doon for a very long time. And then, alam mo yun, naging part siya ng family ni Kong TV for a very brief but meaningful amount of time. So, iba yung kanilang samahan kaysa sa samahan ng nag-collab lang or nagsama lang ng ilang sessions, di ba? Kuha nyo, malalim yan mga Lods. Ang hindi ko lang talaga mag-gets kay Kulo, bakit niya pa kasi binabalik-balikan to? Pwede naman siyang umalis. Pinaalis na siya, pinapalaya na siya. Okay na yon. Wag mo na lang kaming i-mention. Salamat din, Kulob. Siguro nafe-feel niya na lugi siya doon sa transaction na nangyari or doon sa exchange na nangyari. Parang mas napakinabangan siya siguro ng Team Payaman kaysa sa kanya. Pero hindi Everyone who come out of Team Payaman is more than who they are from before. Mula kay Josh Pin, kila Aaron, kila sino pa ba yung mga nawala na sa Team Payaman, di ba? Lagi silang merong something more sa kanila because of the affiliation with KK Kong. Di ba? Ano yan Kahit nakipag-collab ka minsan kila Kong, Diyos ko, ang dami ng fan, ang dami ng madadagdag sa'yo. Tapusin na natin, tapos final word ko.
Grabe na po, galit po sa akin ng mundo. Ganun talaga. Pero ako gusto ko tayo congratulate. Bakit Ikaw po? na ang bagong Marge. Ang wish ko lang kay Kulob, sana matutunan niya yung, maintindihan niya yung sinasabi ni Tita Crazy. Kasi yung sinasabi ni Tita Crazy is something na kilala nila kasi si Kulob personally, as in nakasama nila. So, this is, may laman talaga to. And grabe yung mga jokes dito, sobrang insider jokes. Kung ako sa inyo, panoorin nyo yung serye natin para mas ma-appreciate nyo yung comedy rito. Kasi parang, ano to from start hanggang dulo, yung mga jokes na ibabato rito. And, meron din mga insider jokes dito na parang gets ko kaso I cannot say kung paano Sana lang sana lang sundan ni Kulob yung advice sa kanya ni Kong na go back to school. And isa pa, yung mga last words sa kanya ni Kong kasi yung huling-huling time na nag-react si Kong dito is nung October ng 2024 if I'm not mistaken or somewhere there. Nung pumunta si iShowSpeed dito. Gumawa siya ng isang live stream doon, tapos pinuri niya si Kulob. Sinabi niya gano'n, hindi talaga matatawaran yung kagalingan ni Kulob. So, sana yun na lang yung maging fuel ni Kulob moving forward sa kanyang career, 'di ba? And kapag malay mo, baka pagdating ng panahon, maging okay si boss ko sa'yo, lalapit naman ng kusa yun kung okay na ang lahat. Sa ngayon kasi hindi pa Matagal pa yan, tol. Yung healing process na gusto ng Team Payaman between you and them, matagal yun, tol. It will take time. And, sana lang dumating tayo doon sa reconciliation na yun. Pero ang importante dito, focus ka muna sa career mo, Kulob. Kung gusto mo talaga maging musician, go. Napaka-rare niyan. Sundan mo lang talaga yung path nila ng XB, di ba? Ang XB may issues noon, pero eventually nawala yung issues na yun. Nag-focus na lang sila sa music. Sana mag-focus ka dun. Yun lang naman yung sa akin for today, mga lods.